Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Monero or XMR. Kung saan ang sabi po rito ay Monero tanks 34% to $123 as Binance moves to delist asset. Kaya yan, isa pong nakakalungkot na pangyayari dito kay Monero sapagkat bumagsak po siya ng 34% patungo po sa presyong $123. Yan, sapagkat si Binance ay kanyang ididelis itong si Monero. Kaya yan, tatanggalin na po sa kanyang platform. Ibig sabihin ay wala na po siya, mawawala na po siya. At ating pong aalamin kung ano nga ba yung dahilan sa pagdidelis ni Binance dito kay Monero. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sa mga nagtatanong po pala kung meron ba tayong bagong balita dito kay Binance. Yan, yung tungkol po sa banning niya dito sa Pilipinas. Ay ayan, wala pa po tayong bagong balita na pumapasok. Kaya patuloy pa lang pa rin po tayo sa ating pag-aabang. Kaya ayan, ang sabi po rito ay Monero XMR has witnessed intense volatility, shedding 34% of its value as leading exchange Binance announced a decision to halt all XMR trading pairs. Kaya yan, yung lahat po ng kanyang trading pairs ay pinahinto muna ni Binance sapagkat ayan, i-delist na po nila itong si XMR. At mukhang ang nagdulot po nito ay yan nga yung kanyang announcement dito ni Binance na kanyang delisting kay Monero, kaya mukhang nagkaroon siya ng isang matinding volatility or paggalaw sa kanyang presyo. Ngunit ito ay sa pabagsak na direksyon. Kaya ayan, nabawasan po yung kanyang market price ng 34%. Ayan. The exchange communicated this move in a recent statement on its official blog. Per the notification, Binance is delisting the $2.3 billion valued privacy-based token XMR alongside 3 other notable tokens. Kaya yan, inilabas po ng Binance ang kanilang pahayag na pagdidelist dito ay Monero, yan, sa kanilang blog. Yan, sa kanilang official blog kung saan po sila naglalabas ng kanilang balita. Pero may kasama po itong si XMR, yan, or Monero. May kasama po siyang tatlong kilalang mga tokens na rin. The 3 other tokens include Multi-Chain or Multi, Aragon or ANT, and VAI. The 4 will no longer be tradable on the Binance Spot platform starting February 20. Kaya yan, ito po yung tatlo na kasama ni Monero, si Multi-Chain, si Aragon at saka si VAI. Kaya yan, yung apat po na ito kasama si XMR ay hindi na po sila pwedeng i-trade sa spot. Yan, sa spot platform ni Binance. Magsisimula po ito sa paparating na February 20. Reason behind Monero delisting by Binance. Yan, ito po yung gusto nating malaman kung bakit ano nga ba yung dahilan at i-delist nila or tatanggalin nila itong si Monero kay dito sa platform ni Binance. Notably, Binance notification highlighted the regular review process applies to every digital asset listed on the platform. It conducts a comprehensive reassessment to fish out tokens that fall short of the expected standards. Binance articulated that its review process for potential delisting involves assessing a range of factors pertaining to digital assets. Specifically, this consideration encompassed the team's dedication to the project, the level and caliber of development activity, trading volume, and liquidity. Kaya yan daw po yung team daw po ng Binance ay sila po ay dedicated yan sa pagsusuri ng lahat po ng mga digital assets na nakalista or listed dito sa platform ni Binance. Kaya yan, sila po ay nagsasagawa ng tuloy-tuloy na reassessment para tanggalin yung mga tokens
Ayan, or mga cryptocurrencies na hindi raw po pasok sa kanilang inaasahang standards or yung requirements. Kaya ayan, mukhang hindi po nakapasa si Monero at yung kasama pa niyang tatlong mga kilalang tokens. Moreover, the responsiveness of the teams to periodic due diligence requests, evidence of unethical behavior, and negligence are integral components of the evaluation process. Kaya yan, kasama na rin po yung mga ito. Yan, yung due diligence requests. Yan, at saka yung mga unethical, ayan, may ebidensya na ginagamit ito sa hindi magandang paraan. Ayan. Yan po yung mga mga ilan lamang po sa mga basihan ng team ni Binance sa pag-a-assess sa mga pagre-reassess sa mga cryptocurrencies sa kanilang platform. Essentially, Monero's XMR and the 3 others have failed to meet Binance expected standards. Consequently, XMR trading pairs of BNB, Bitcoin, Ethereum, and Tether will all be removed from Binance. Kaya yan. Yun, at base po sa reassessment ng team ni Binance ay ayan na nga, hindi po nakapasa yan sa mga standard or requirements ni Binance ang tatlong ayan, si Monero at kasama yung tatlo pang nabanggit po natin kanina na mga tokens. Kaya yan, tanggal na po lahat ng mga trading pairs ni Monero. Ayan, lahat po yan, tanggal po na yan. Wala na, hindi na natin matitrade pa si Monero at saka yung tatlo na nabanggit po natin kanina. Binance has expressed that the action is in the best interest of all users on the platform. Furthermore, the exchange noted that deposit attempts on any of the tokens after February 21 will not be honored. Ayan. Pag mag-deposit na raw po tayo ng ating Monero dito kay Binance, ay hindi na raw po ito tatanggapin ni Binance. Yan, pagkatapos po ng February 21. Yan, pero ngayon ay pwede pa. Ayan, hanggang February 20, sapagkat February 21 ay wala na. In parallel, withdrawals of the tokens from Binance will not be feasible after May 20, 2024. Essentially, Binance stated it might automatically convert unwithdrawn delisted tokens into stable coins after May 21. Kaya yan, dapat ay convert na natin yan kung nagtitrade po tayo ng Monero at saka yung tatlong nabanggit po kanina, ay dapat convert na po natin yan. Kasi kung hindi po natin yan i-convert at pagkalipas daw po ng May 21 ay ayan, automatic na po na si Binance mismo ang magko-convert nito ayan, sa stable coin na equivalent ng mga ito. Kaya yan, Monero's XMR tanks by 34%. Nakikita po natin yan, yung kanyang chart, dire-diretso yung kanyang pagbagsak. Following this update from the prominent exchange, XMR has crashed 34% from a height of $166.51 to a low of $123.90. For CoinMarketCap data, the asset experienced a more pronounced decline in the last few hours since the news surfaced. Kaya yan, ganyan po katindi yung ibinagsak ni XMR. Mula po sa kanyang mataas na presyo na $166.51 ay bumagsak po ito ng mababang presyo na nasa $123.90. Kaya yan, ganyan po talaga katindi yung mga nakalista dito na mga crypto assets dito kay Binance. Kaya kung pag malilista ang isang bagong crypto asset kay Binance ay talagang magkakaroon ito ng matinding price surge. Pero kung pag madidelis naman ito ay magkakaroon po ito ng isang matinding pagpagsak. Kaya yan pong muli ang i-delis ni Binance na hindi po pumasa sa kanilang standards or requirements base sa kanilang reassessment. Yan, kasama po si Monero, Multi-Chain, Aragon at saka si Vi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito.
Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Mag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.